let's welcome our own Bishop Ernesto Domingo. Okay, magandang gabi sa inyo lahat. Kami rito ay narito dahil we are excited to deliver what is all about from Genesis to Revelation. At ako'y naniniwala na tayo ay inakay ng Panginoon sa isang pag-aaral na mas malalim na kuminsan sa panahon natin yan, bihira na magtuturo na ganitong mga pagtuturo patungkol sa plano ng Panginoon. Minsan yung turo ngayon is all about blessing, about comfort. Pero yung pagkakilala sa Panginoon ay napakahirap na minsan paturo, minsan malayo na, no? Yung talagang plano ng ating Diyos. Ako yung naniniwala na bawat mananampalataya, pag naintindihan ang plano ng Panginoon, hindi na niya makukuha mag-backslide. Kasi they know already what is all about, what is the plan of God. No, alam na nila ito. Kaya naman we try kami mag-asawa ni Pastor Eli, we do our best sa pinag-usapan namin ito para maibigay talaga yung dapat maibigay sa mga mananampalataya. And we need to study, kailangan maging serious lang kayo sa ating pag-aaral. Kasi pag hindi naman tayo mag-serious sa pag-aaral nito, hindi natin ito matututunan sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, maging mapagbantay lang tayo at kunin natin talaga yung pinaka-best na sana may mga note kayo, no? Huwag niyo kalimutan na mag-note kasi ito yung talagang pinagpagalan ko rin at hindi basta-basta ito at maraming taon bago nabuo ang itong ating pagtuturo, no? Bago nabuo ito. Okay, sige. So, umpisa natin ang ating pag-aaral ng ating salita ng ating Panginoon. Ready na ba lahat? Mga Facebook viewers, mga visitor ko sa Zoom, no? Ready na ba tayong lahat? So, we're going to study about the part 3, the blueprint of God's plan under the innocent age. Now, this is the Edenic period. So, tanda natin, meron tinatawag na pre-Adamic age. Pag sinabing pre-Adamic age, before Adam, bago magkaroon ng chaos, ang tawag doon pre-Adamic age. At may mga tanong doon, may tao na ba noong palang ngayon? Yung palang na ba ngayon ay merong tao na sa ibabaw ng lupa. So, if you study the Bible, ang nagsasabi, una, I believe, pagka nilalang ng Diyos ang langit at lupa, perfect ito eh. So, more or less, may mga hayop ito, may mga puno, kasi in our time, nare-research yan ng mga archaeologists, no? Mga zoologists, anthropologists, yan, nare-research nila na may mga existing mga fossils sa panahon na yun. So, ang tawag dito ay pre-Adamic. But, meron siyang tanong dyan, may tao na ba doon? Yun ang tanong. Bago ba itinapon si Lucifer sa universe, may tao na ba yung earth? Kasi heaven, universe, at saka yung earth. Walang moon, walang stars, walang. So, hindi kailangan ng stars, hindi kailangan ng moon, hindi kailangan ng sun during that time kasi perfect yun eh. Not perfect. Kaya, mapapansin ninyo doon sa tinatawag na renovation, doon pa lamang ginawa ang stars, moon, at saka yung sun. So, pagkatapos, gumawa din siya ng liwanag. Kasi nga, nasira yun, naging total darkness yun, yung tinapong si Lucifer eh. Kaya huwag kayo magtataka, pagdating sa renovation, doon pa lamang pinahayag ng Diyos. No, yung buwan, araw, para magkaroon ng araw sa gabi, kaya may buwan. At araw naman, no, para hindi lang basta liwanag, kundi may araw na nagbibigay, nagpapaganda. Kasi pag na puro liwanag, ito lang araw, hindi rin maganda, kulang yun.
So, ngayon, let's study one by one, no? Pag-aralan natin ang Biblia. Kung ano talaga yung sinasabi ng Bible. Now, dito tayo. The first dispensation, ng unang dispensasyon ay makikita natin, this is the innocent age. The creation of man, ulitin natin ha, this is the creation of man. Allow me to read in Genesis chapter 1, verse 26. If you have your notebook, please jot down. At sinabi ng Diyos, mahalaga ito, kailangan matutunan natin. No? At sinabi ng Diyos, dalalangin natin, so nandun yung salitang natin. It means this is more than one. No? Let us make man in our own image. Yon. Pansinin na rin natin yung salitang image, in our own image. So, God made man in the image, in His own image, from the dust. Remember that? Kasi sa New Testament, hindi na from the dust. No? Hindi na from the dust sa New Testament. Sa Old Testament, God made us from the dust of the ground, sabi diyan, ano? And breathe into His nostril. And this is the breath of life. Tignan din natin yung salitang breathe, tignan natin yung salitang image, no? Tignan na rin natin yung salitang dust. Kasi sa New Testament, hindi na dust ang hiningahan eh. At ang huminga doon ay with physical. No, with physical na yung ano doon, yung paghinga. Kaya let's take note. At saka yung image, anong klaseng image yung sinasabi ng Diyos? Okay, ulitin natin ha. God made, no? And God said, let us, the word us is more, this is a plural form. This is more than one. So we believe under the name Father, the Word of God, which is Christ, and the Holy Spirit. Kasi doon pa lang sa verse 1 and verse 2, and God moved, and the Spirit of God moved the face of the deep. So, sabi doon na yung Spirit. And then, may nagsasabing, let us. So, kaninong voice yun? No? Kaninong voice yun? Now, do you know, itong sinabi ng Bible, let us, it means, ano doon ang Father, Word of God, ando doon ang Holy Spirit. Hindi niya pwedeng isama yung angel, no, sa kanyang paglalang, sa kanyang renovation. Hindi niya pwedeng, kasi Diyos siya eh, hindi pwedeng pumantay ang angel doon. Kasi yung iba sabi, hindi, angel ang kasama niya. No, mali. No? Let us make. Banda ko na yan, sabi, sila parang isa sa atin na nakakalam ng masama at mabuti. Now, let's take a look at the word image. Let us make man in our own image. What this image mean? Okay? So, gagawa siya ng image. Mamaya natin kunin ang image niya, ha? Kung paano. Kasi magkakaroon niya ng new image. Sa New Testament, magkakaroon ng new image. No? Parang nirenovate din yung new image. So, the original, let us make man according to our own image, and God breathed. Remember the word breathe. It means the image of God pumasok no, sa loob. Kasi doon sa kabilang, surely you will die, it means breathe out. Breathe in the image of God, and then breathe out. The moment you eat the fruit, that my image will come out. Well, talakayan natin yan. Now, ano ba yung image na pumasok na sinasabi ng Bible? Siyempre, pag sabi sa ating panahon, pag sinabing image, mukha. Pero sa Diyos, hindi mukha. Ano yun? Ipinaliwanag yan sa Ephesians 4:24. Take note that. No, sabi ng Bible, katuwiran, the image of righteousness, the image of holiness, the image of truth, imputed to the dust of the ground, sabi, and breathe, and then the righteousness of God, the truth of God, and the holiness of God imputed inside of the dust. So nasa loob yun. Yun ang image of God. Kaya perfect yung nasa loob. Actually, no? Yung kung ipapaliwanag natin, who is the righteousness of God?
Who is the holiness of God? And who is the truth of God? The Lord Jesus Christ. So, ang image, the perfect revelation of God is the Lord Jesus Christ is the perfect revelation. In other words, yung Christ mismo, kaya nga, He is the first Christ. No? Siya yung unang Adam. No? Yung image ni Jesus, it's supposed to be na dapat millennium yan eh. Na dapat millennium yan nandiyan dyan sa Garden of Eden eh. Kaya lang, hindi naging millennium. Kasi nagkaroon ng the fall. Because of sin. Dapat hindi lang nilagyan. No, kailangan talagang magkaroon ng representation at kailangan ma-prove ni Adan na siya talaga ay naka-abide no, sa ating Panginoon. Hindi pwedeng wala yun eh. Kasi yun yung magpapatunay eh. So kailangan magkaroon ng katunayan na sila ay talagang sa Panginoon. So sa Ephesians 4:24, no, ang tawag, sa Ephesians 4:24, this is the new image in Christ. The new image in Christ, the righteousness, holiness, and the truth. Yun yung sabi ng Bible. Kaya, hindi na, ngayon, very clear na. Yung nawala, ibinalik ni Jesus. No? Yung nawala, ibinalik ni Jesus. So, mahalaga na maintindihan natin na dapat ito ay malinaw sa atin. No? Kailangan malinaw sa atin. No, let's take a look. Genesis 2:15. Okay? Now, allow me to read Genesis 2:15. At kinuha ng Panginoon Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang kanyang alagaan at ingatan. So, anong ibig sabihin nito, no? Ang tao doon sa 2:15 ay binigyan ng full authority and power. Paradise is a picture of heaven, but this is not a real heaven. This is just only a perfect picture of heaven. Kaya kung hindi sana nagkasala ang tao, parang si Kristo nandoon sa ibaba sa katawan ni Adan. Kaya nga siya ang first Adam, nung nag-fall, nagkaroon ng second Adam. Jesus. Kaya hindi nagawa ni Adan sa paradise para mag-reign ang tao, gagawin ni Kristo sa millennial reign of Christ. Yun yung tinatawag na the Messianic reign, yung 1,000 years. Doon gagawin ng ating Panginoong Kristo ang mga bagay niyo. So, full authority, siya ang mamamahala sa kanyang kapangyarihan at meron siyang perfect mind, siyang naglagay ng mga pangalan ng mga hayop at walang error. Kasi nga, perfect siya. Now, let's continue. Verse 16. Iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki at sinabi, sa lahat ng punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka ng may kalayaan. Lahat yan. Datapwat, sa kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, ay walang pagsalang, mamamatay ka. So there is a warning there. No? Meron tinatawag na warning. Now let's take a look at the warning. So, inilagay sa halamanan ng Eden, tapos inutos ng Diyos sa lalaki, pwedeng kumain sa lahat, except one. No, yan sabi, dadapat sa kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. Yan sabi, huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain, walang pagsalang mamamatay ka. You know, that's the word of the Lord. Okay? So, merong warning. Mamamatay ka, it means my image will come out and then somebody will come in. So, ang Panginoon, ang gusto niya sa atin, healthy, malusog, masagana, buhay. Kaya lang, hindi ganun ang nangyari. So, ang warning ng Lord, the moment you eat, surely, so there is an assurance, surely you will, my image will come out. Mamamatay ka. We will separate each other because you become sinful by choice, because you choose to become a sinner. Hindi mo pinili. Kaya nga, meron siyang will. Hindi siya robot. Okay, talakayin natin yan. No, meron siyang will. Now, this is warning from the word war. Magkakaroon tayo
labanan, war, or warning. So, merong ano ang Panginoon. Now, there are two kinds of the tree from the Bible. Number one is, we call that the tree of life. The tree of life is signifying life in the spirit. Life with relationship, intact relationship with God. That's the tree of life. Yan yung ano, yan talaga ang gusto ng Diyos na makain ng tao. God wanted to eat the fruit of the tree of life. Tree of life signifying higher life with God. So if there is a higher life, there is a lower life. The second tree is knowing good and evil. This is life in the flesh, or we call that lower life. Okay? So it means, hindi nila alam nung araw, no, yung, hindi pa nila, kumbaga ganito innocent sila, hindi nila alam yung evil. Ang alam lang nila, good and evil. Alam lang nila yung good. Hindi nila alam yung salitang evil. Hindi nila alam yun Parang ganito Kung walang pangit, hindi mo malalaman ng pogi. Parang gano'n. Di ba? Kung walang pangit, hindi mo malalaman ng pogi. Lahat tingin mo pogi Parang inosente ka, wala kang kakumpara Kaya tingin mo lahat dyan, pogi, parang walang dating. Pero nung may pangit, diyan ka ma-identify, pogi ito pangit. Parang gano'n. So, evil, good. Nung araw, nung innocent sila, kasi dalawa yan, di ba? Under innocent age, at saka yung conscience. No, para maintindihan nyo na agad. May conscience, walang conscience, no? Direct sila sa Diyos Kasi ang conscience, malalaman natin kung anong ibig sabihin ng conscience. So, there are two kinds of the tree na mahalaga doon sa harden of Eden. By the way, ganito yan. Bakit may harden of Eden? Nung hindi pa ibinabato si Lucifer sa universe, the whole earth is paradise. Paradise yung buo. Pero nung nagkaroon ng renovation, gumawa ang Diyos na isang part lang ng paradise. May mga tanong ako dyan Saan natin ang tanong natin para medyo lumawak yung ating kausap. Saan kaya galing ang ginawang tao, ang alabok ng tao? Sa loob o sa labas ng Garden of Eden? There is a supporting verse from the Bible, labas o loob. Pangalawang tanong, kung hindi ba nagkasala si Eva at si Adan, dadami ba ang tao? Mas dami ng buwang sa dagat. Pangalawa, magiging tao ka ba? Magiging tao ba si Robot? O si Saddam Hussein? O si Hitler? Magiging tao kaya si Solomon? Si King David? May mga tanong. O magiging tao ba tayo? Kung hindi nagkasala? Another question, kung hindi pa nagkasala si Eva at si Adan, akit kaya tao sa langit? So, there's a lot of questions. Another, kung hindi ba sinunod ni Adam si Eve, gagawa kaya ng panibagong Eve, saan mapupunta si Eve? Siya lang kaya ang lalabas sa Garden of Eden? Sino kasama niya? Okay, tatalakayin natin yan. Napakaganda niyan kung iisipin niyo. Yung naganap kay Lucifer, kay Eva at kay Adan, naganap kay Cristo at naganap sa atin ngayon, kailangan maintindihan natin yan. Sunday service, tatalakayin ko yan sa Sunday service. No? Yung paghanda sa pagsunod sa Panginoon. No? Hindi nakasunod si Eva at si Adan Hindi nakasunod si Lucifer Si Esau hindi nakasunod Di ba sila halos hindi makasunod. Pero meron nakasunod. Ibang masamang tao nakasunod, si Pablo. So, kung present kayo sa Sunday, malalaman niyo yan. Sa Sunday. Now, knowing there are two kinds of the tree inside of the Garden of Eden, yung salitang missing the mark, no? Actually, parang dart Ang gusto ng Diyos, mabolsay ni Eva at ni Adan, ay yung tree of life, mabolsay. Kaya lang,
they missed the mark. Iba yung tinamaan eh. No, iba yung tinamaan. Kaya ang babala ng Lord yan, when you eat, surely you will die. Okay? Now, let's take a look. Sabi ng Bible, Genesis 2:9, and the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and the good for food. In the middle of the garden were there the tree of life and the tree of knowledge, good and evil. Yan sabi. So, ito na yung dalawa. Minsan kung ano pa talaga yung bawal, parang ibang klase, pero tandaan natin ha, Satan is already there. Nagmamatsyag, kaya lang wala siyang magawa. Hindi niya matouch ang tao. At another question, gaano kaya katagal, nung wala pa si Eva, tinutokso na kaya si Adan ng evil? Kasi binigay ng utos ng Diyos kay Adan eh. Kaya nga sabi ni, baga isinare lang ni Adan kay Eva, o Eva, lahat, pwede kayo eh, wag lang yan ha. Mukhang nung araw pa, wala pa si Adan, wala pa si Eva, nag-attend itong si Lucifer. Kaya lang strong itong si Lucifer. So wala pa siyang gift. There are two kinds of gift. Three kinds of gift given to Adam. Number one is the gift will, self-will. Number two, you can eat all. Ito yung first, eat all you can, except one. No? Kahit ano, kainin mo, eat all you can, except one. That's also a gift. The third gift is a woman. That's a gift. No? Regalo ng Diyos sa lalaki ay babae. Pinaka-the best para sa kanya yun. Pinaka-the best. Diba? So, good and evil. This is now, let's take a look kung paano siya gumawa ng tao naman. Pag-aralan natin. Puntahan muna natin si Eva. So the Lord God caused the man to sleep all. Pinatulog, pinatulog. Into a deep sleep. Mahimbing. And while he was sleeping, he took one of man's ribs and closed, and close up the place with flesh. No? Nilagyan niya, ribs. Sabi, inoperahan eh. He was sleeping, took a man's rib. So, may biyak. The first operation was operated at the Garden of Eden. Ano? Isang unang operasyon na nangyari, na naganap, ay ginawa sa Garden of Eden. And the Lord God made woman. Bakit woman? Bakit merong man, tapos W-O? So, because woman came from the man. Kaya nga ito yung tingnan natin, para from the rib, he taken out of the man, and he brought her to the man. And man said, is now bone of my bone, and flesh of my flesh, she shall call, wow, woman. So, napawo siya rito. Diba? Pagkaya mga lang, wow. For she was taken out of man. Oh, no? Wow. Now, dalawa lang isang lalaki at isang babae. Kaya nga yung mga tao na lalaki at yung babae, sabi ni siyang preacher, ito ay nag-suicide. Nag-suicide ka na. Kasi hindi ka pwedeng gitna eh. At yung babae, pag naging tomboy, suicide ka na sa iyong future. Wala ka na nun. Kaya lang, siyempre, andun ang kaaway. No? Ang kaaway talagang ano siya. So, sabi nung mga doktor, talagang lalaki talagang kulang ang kanilang ribs. So, nung magising yung lalaki, lumalapit yung babae. No? Sa kay Adan, at tinawag niya itong, sabi niya, woman because she came from the man.
Sinasabi ng banal na kasulatan. So, let's take a look at the next one. Paano sila nahulog sa kasalanan? The man and his wife were both what? Naked, and they felt no shame because this is innocent age. Inosente sila. So, pag sinabing inosente, walang muwang. No? Ang tawag natin sa Tagalog, mga hangal. Hangal pa. Actually, hindi naman masamang yung salita hangal. Pag sinabing hangal, wala talagang muwang. Okay? So, parang isang bata na hindi nila alam yung basta dalalo lang sila. Bira yung makaalam ng mali at tama. So, the test of man and woman, natin, hindi robot ang tao, meron siyang, sa kanyang kalooban, meron siyang tinatawag na self-will. That's a gift. Ang will is a gift. God's will, the giver of the gift, or for God. No? Self-will, they can use will to glorify God or weapon against God. At dalawa lang yan eh. Pwedeng gamitin nila yung gift na glorify God, or fight against God. Ayan, ito lang ito yung naganap kay Lucifer eh. Naganap kay Eva at kay Adan. Hindi naganap kay Jesus Christ. Diba kay Jesus Christ eh? Yung gift binibigay, sabi niya, bibigay ko sa iyo lahat yan. Sambahin mo ako. Gawin mong tinapaya. So, may gift eh. Lahat tayo may gift ngayon. Ang tatalakayin ko Islam. May yung gift na yan, you can use first of all yung will or the gift. May mga gift tayo. Kay Lucifer, anong gift kay Lucifer? Beauty, brightness, wisdom, ordained. So, ilang beses siyang ordinal. So, kakaiba siya. Kaya lang, tapos meron din siyang will. Diba? Kasi merong one-third fallen angel eh. So, hindi sila din robot. They can follow or not follow to Lucifer. One-third, nakuha eh. Malaki pa yung naki Lord kasi two-third yung naki Jesus. Diba? Two-third. Yung one-third naki Lucifer. Kaya nga merong one-third po yung kinalahi. One-third. So, ibig sabihin, meron silang will, yung fallen angel, meron silang kakayanan mag-isip. At ang ginamit ni Lucifer naman, yung gift. So, tandaan natin, yung wisdom, brightness, yung ordained, yung beauty is a gift. Plus, yung will is a gift. Meron din yan si Eva at si Adan. Meron din yan. Ngayon, tingnan, basta natin. Gagamitin ba nila yung gift to fight against God? Now, there is a command. Surely, the moment you eat, surely you will what? Die. No? Kayo ay mamamatay. Now, pag-usapan natin. Paano ba talaga naganap doon sa pangyayari niya? There are 5 senses. No? Meron tayong 5 senses to trap us. So, alam naman natin yung 5 senses. What are those 5 senses? Eye for seeing, nose for smelling, ears for hearing, tongue for taste, touch, hands for touch. The 5 senses. So those again are gifts coming from God. The 5 senses. Tingnan natin. Paano nalaglag ang tao sa kasalanan? Tinalaki natin may mga gift ang tao You can eat all things except one. That's a gift. Tapos, perfect siya, may image of God, may will siya, okay? At meron siyang additional gift, si Eva. Ang dami, talagang full blast, siksik, pik-pik, lig-lig, umaapaw. Pero kung minsan, ito nga ang nangyayari. Ang hirap makasunod sa Panginoon pagka ang focus mo nasa gift rather than the giver of the gift. Ito yung ito rin yung inoffer kay Christ pero hindi siya pumokus sa gift kundi doon sa the giver, yung mismong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Now, let's talk about the 5 senses. Ano sila?
nahulog sa kasalanan. Now, let's take a look. The 5 senses. Number 1. Ito yung kasaysayan. Mukhang naglalakad si Eva. Gano'n kaya kalayo si Adan? At itong si Eva, napunta doon sa puno ng ipinagbabawal kung ano pa yung bawal. Ang laki-laki ng heart ni Eden. Tignan muna natin. Siguro, umamatid si Eva. Wow, ganda rito ah. And before that, na-share na ni Adan. Siya. Ito sabi ng Diyos. Ito sabi ng Panginoon. Ba, nakapagulog. Kung nakakausap ako ng Diyos. Ito sabi niya. Mukha kainin yung puno na yan. Kailangan mo yun. Sabi niya, mamamatay tayo. Ano man yun. Kaya kailangan, ingatan natin. Alam ni Eva yun eh. Tignan natin yung kanilang conversation. Ngayon, doon sa puno, may ahas. Ito yung pinakamagandang hayop. From the research, kasi naisumpa ito from the research, may paa ito eh. So, teka naman tayo, pasahin natin. Verse 1, chapter 3. Now the serpent was more crafty than any of the wild animals. Ito yung matalino. So, ibig sabihin, pinili pa ng kaaway yung pinaka-the best. Paano siya napunta ron? Hindi mo napunta ng puno. Laki-laki ng pandilup din. Ando dun yung ahas sa puno. And the Lord God had made. So, ginamit din ng Panginoon yan. Be wise like a serpent and harm. Hindi naman masama yung ahas. Hindi naman masama yung talino eh. Hindi masama yun. So kaya lang, ang image ngayon, pagka-serpent, masama. Di ba? Masama na agad. Kaya pag nakakita tayo na ahas, pinapatay agad natin. Di ba? Mas masama tayo sa ahas. Kasi, di ba, hinuhuli tayo, inaalagay tayo, pinapatay agad natin. So matalino siya. Now, he said to the woman, nag-usap na. Tingnan natin 5 senses kung paano nakapasok. Did God really say, Eric, tunay bang sinabi ng Diyos, you must not eat from the tree in the garden? Mali ang tanong, di ba? Sabi ng Diyos, makakain kayo lahat eh. Dito, not eat from any tree in the garden. Kung ikaw si Eva, no? Kung ikaw si Eva na Sister B, kung ikaw si Eva, ano ang unang mong gagawin? Ha? Syra, kung ikaw si Eva, ano ang unang mong gagawin? Iba mga babaeng viewers natin. Ruth, ano ang unang mong gagawin? Pag narinig mo ang tinig. Tandaan niyo, walang takot dito. Hindi nanginig si Eva. Wala pang fear. Eva. Walang fear sa panahon na yun. Hindi pa natatakot. No, hindi siya nagulat. No? Walang ganun eh. Eva, tunay bang sinabi ng Panginoon ng Diyos na huwag kayong kakain? Did God really say? That's hearing. Si Adan siguro narinig ito, pero anong ginagawa niya Adan? Mali ang tanong mo. Makakain kami sa lahat. Huwag lang yan. Umalis si Adan. Pero si Eva, nag-entertain. Ito isang kaya ang kasalanan, sabi, the first, alam ba, unang tingin, pardonable. Pangalawang tingin, may sabit na yun. Di ba? Kaya sa unang tingin, pardonable yun. Pero yung pangalawa, pangatlo, delikado ka na nun. Tignan natin, ang sagot ng woman, ni Eva. The woman said to the serpent, we may eat fruit from the trees in the garden. So, lahat, sabi niya, trees. But God did say, you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden, and you must not touch it, or you will die. Paliwanag siya. Si Jesus din nagpaliwanag. No, that's normal. Okay. Ngayon, so that's hearing, ha? Hearing yung naganap doon. Hearing. Now, let's take a look at the next one. Verse 4. Kinontra. You will not surely die. Ayan na. Kinontra niya. The serpent said to a woman, for God knows that when you eat of it, your eyes will be opened
Your eyes will be open and you will be like God, knowing, hindi ng ano niya, pandarayan niya, knowing good and evil. Now, if you study, parang ganito ang sinasabi ng Diablo. Alam niyo, kaya ayaw kayo pakainin yan. Kasi yan ang sikreto ng Diyos. Magiging Diyos din kayo na nakakalam mo sa mapaputi. In other words, hindi nila alam neba because they are innocent. Hindi nila alam yung evil. Wala pang evil, kaya nga walang fear eh. So, hindi sila nasasalutso, hindi sila pinapawisan, hindi sila nagkakasakit. Kasi nga, we are created, we are made from the image of God. Kaya hindi makapasok yung curse. Ngayon, yung curse, mag-uumpisa pagka nakapasok. Kasi yung author mismo ng curse, si Lucifer, idadamay niya yung masterpiece ng Diyos. Yung masterpiece siya. Kaya, nung si Jesus ay nandun sa kay Lazaro, umiyak siya. Kasi masterpiece niya, ayaw ng Diyos na ang kanyang nilalang ay mamamatay. And the Bible said, Jesus wept. So sabi niya, and you will be like God. Dalawa, sabi, surely you will not die. Dalawa, you will be like God. Sabi niya, when the woman saw eyes, let's see, yung una, hearing. God really say, pangalawa, sabi niya, when the woman saw that the fruit of the trees was good, masarap kainin, for food and pleasing to the eye, and also desirable. Merong dating na parang parang yung iba yung merong pampayabang, parang iba may dating eh. Gaining wisdom, that's it. So, dalawa na. The 5 senses, dalawa yung natatap. Ito rin yung ginamit kay Christ eh. Ito rin yung ginamit, ito yung ginagamit kay Adan at Eva. Ito yung ginamit din sa atin eh. Ganito yan. So, nakakita na ba kayo yung mangga? Siguro nakasaksi na kayo yung mangga binabalatan. Habang binabalatan mo, pumuputok. Asa na kayo no? Yung sa sobrang yung pahilog na siya, yung pag binabato mo, bumibigak na gano'n. Wala, pumuputok siya eh. Subukan nyo. Sumakay kayo sa jeep. Tapos, wala yung masaya no? Magdala ka ng mangga. Tsaka, kumain ka sa gitna ng masaya. Yung pag pinagat mo, ay ko, tutulo lang yung mga meron siyang dating, sabi niya, and also a desirable, sabi niya, the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eyes. And also desirable for gaining wisdom. Aba, may dating talaga eh. May tukso eh. So, kung ikaw si Adan, paano ka tatagal dyan? Tandaan nyo, wala pang kasalanan si Adan, And then, what else? What is the next? Sabi ng Bible, Shitu. Hands. Hands. Situ. Some and eat. Eat. Tongue. Diba? Lima na. Hands. And then, taste. Tongue. She also gave some to her husband who was with her. And he ate it. Mukhang doon sa temptation, wala siya doon eh. Inabot eh. Binigay eh. Siguro, nung tinitingnan ng babae, bira. Parang may dating, parang may tuksong dating dun sa eh. So, Dan, hinalip niya, Dan. Tignan mo, sarap. Hindi naman ako lamatay, ito ako. Pero kakabog-kabog na yung bibig ng babae. Kakabog-kabog na siya. Kasi, breathe out eh. And then, nung kumain, ano nangyari? Verse 7. Then, the eyes of both of them were opened. So, literally, bukas naman talaga mata nila. Ibig sabihin, they realized, yun ibig sabihin, and they realized they were walang damit. They were, pareho sila, naked. Hubad sila. So, nag-come out yung image of God, somebody image will come in, pumasok yung konsensya. From the innocent age to conscience age.
So, nung nakita lang na kaya sila, they sewed, sabi ng Bible, fig leaves together and made cover for themselves. So, the guilty conscience come in. Pumasok yung guilty conscience. Kaya yan na ngayon ang naging guide nila, yung conscience. Kaya ewan ko, tandaan niyo yung safeguard sa pagpili ng sabon, kung ano konsensya. Tandaan niya? Hindi niya alam, yung mga kabataan, hindi niya alam yan, yung safeguard. Ako yung konsensya. Kaya pag nakakapulot tayo ng pera, no, kukonsensya tayo agad. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, kukonsensya tayo agad. Lalo ngayon, meron tayong Holy Spirit, mas malakas. Ang tawag na ron, hindi lang conscience, conviction. Kasi nga, breathe in again. The new creation that's breathed in. The renovation of mankind if they regenerated. Kung sila na born again. No? Yan yung sabi. So, the guilty conscience come in. Then, ano kaya nangyari? What happened now? Ito ngayon ang nangyari. Verse 9, but the Lord God called to the man. Hindi mo man tinawag, ha? The man. Sabi, where are you? So, where are you? So, yan natin. Adam, where are you? Imagine Diyos naghahanap. No? Imagine, physically, kita sila. Pero sabi ng Lord, where are you? Nagkaroon ng gap because man become sinner by choice because God is holy. So, hinahanap nila ng Diyos yung kanyang masterpiece, hindi na sa kanya. Merong isang nakapasok, doon sa pangyayari na yun. Kaya sabi ng Panginoon, man, where are you? So, what it means? There are, we call dying in relationship. Surely you die. Magkahiwalay tayo. Yung aking image will come out and somebody image will come in. We are now separated. Yan yung sinasabi ng banal na kasulatan. Na sabi ng Bible, the wages of sin is death. Okay? Yan ang sinasabi. The wages of sin is death. Tatapusin natin dito sa part 3. Kasi mahaba ito. Pag pinasok natin ito, no, titingnan natin yung result of sin and then we will end to this message. Tatapusin natin ito. Tomorrow, okay nga absent kasi kailangan maintindihan natin ito. At kung uunawain natin ang banal na kasulatan, na supposed to be that dapat tayo ngayon ay nasa millennium, nakatsyo. Kaya papunta pa lang tayo millennium. Kumbaga, ito yung Garden of Eden, ito yung millennium. Kaya lang, dahil nagkasala, umikot na gano'n. 1, 2, 3, 4, 5. Nagkaroon ng 7 dispensation. No, yung 7 dispensation doon. Yung pang-pito ron, yung crucifixion, no? Titingnan natin. Then, we try our best na makuha natin ito, no? At sana ay wag ninyong kaligtaan na makaate, no? Kapag kasi bira na natuturo nito ngayon. Napakahirap nito, pero we try our best. Little by little, tatapusin natin ito. Hanggang revelation ito. I promise, after the rapture, before the rapture, matatapos natin ito. I promise that. Basta John, okay ka ba yan? Okay, sige. So, salamat. I hope you learn 5 senses involved sa kasalanan. At ang matindi rito, no, pag-uusapan natin sa susunod. Pero, ano kaya nangyari? No? Si Adan at si Eva, bukas sabihin ko sa inyo. Kasi si Adan, si Eva, tandaan niya, Eve is a gift. God is a giver of the gift. Kumbaga, si Adam, Eve,
at saka si Lucifer. Ako si Adan, boss ako ni Eve. Saan ako kung si Eve, saan ka susunod? Sa akin o sa kanya? Ganun ang usapan eh. Pagdating naman kay Eva, kay Adan naman, saan ako susunod? Dun sa nagsabi na bawal o dito sa sweetheart ko na gift nung nagsabing bawal? There is a big impact ito sa buhay natin. Kung ano meron ka ngayon, kung ikaw ay nasa tinatawag na wealth, fame, and power, o talented ka, singer ka, that's the gift. Pero, are you willing to forsake all the gift in order to follow the giver of the gift? Sana itatalakay ka. Ay, antindi niya. Kaya pala maraming hirap makasunod ng Kristiyano. Kasi they are patronizing, they are prioritizing the gift rather than the giver of the gift. Si Jesus lang, hindi niya ginawa yung hindi niya sinunod eh. Boss, tatalakayan natin yan. Huwag kayong aalis. So, salamat sa Panginoon. But let's pray first. Panginoon, salamat po. And it is another privilege for us to grow in grace and in the knowledge of you. Help us, Lord God, to know you even. Malalim. Gusto ko namin malalim pagkakilala namin sa iyo. At salamat sa new thing will come. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala, sa pag-iingat sa aming mga listeners, viewers, sa Facebook at sa Zoom. Bless mo po sila sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Amen.